Hello mga kabakeks! Another day, another vlog. And for today's video nga mga kabakeks, eto nga at naisipan ko na ngang imisi. Itong marami kong tiklupin. Ang akala ko ngayon hindi ito tinitiklop. Akala ko pagkalaba, susuotin na nga lang din. At hindi pa nga ako nakakapag-umpisa ng matagal-tagal mga kabakeks. Iyan nga at nagising na nga ang ating baby bakekang. Pinadede ko na nga muna siya dyan para kahit papaano ay magtuloy-tuloy ang kanyang tulog. Sabi nga nila, napakadali lang daw ng buhay ng isang mami or ng isang nanay, lalo pag nasa bahay lang. Oo, sige, pumayag na nga lang tayo na madali nga lang ang gawain ng isang nanay lalo pag nasa bahay lang. Opo, madali lang maghugas ng plato, madali nga lang maglaba, madali lang magwalis, madali lang maglinis, magpunas ng mga kung ano-ano sa bahay, madali lang po magluto, at madaling mag-alaga ng ating mga anak. Sa sobrang dali nga po ng lahat ng gawain ng mga nanay sa mundo, karamihan hindi na nga nakakapag-ayos o nakakapagsuklay man lang ng ating mga buhok. At kung minsan nga sa daming gawain, sa isang araw, minsan hindi ka pa makaligo. At pagkatapos, ang mga anak mo, lalo pag nagkasakit, nasayo pa ang sisi. Pag na-short ka sa budget, nasayo din ang sisi. Kesyo nasa nakarating yung pera, kung saan mo kasing dinadala, ano-ano bang binibili mo. Pero wala ka na nga nabibili sa sarili mo para na nga lang sa pangangailangan ng lahat, ikaw pa rin ang masisisi. Ganyan nga kadali, sobra ang buhay ng isang ina or ng isang nanay. Oh siya, tama na nga ang drama mga kabakeks. Eto nga, after 1,000 million years, nakapagtiklop na nga din ng damit. Uy, ang tagal naman nun. So, sobrang dami nga ng gawain dito sa bahay. Ay, natatambakan ako ng tiklupin. Alam nyo na nga kasi, sobrang iyakan nga ng ating baby bakeks. Ayaw na ayaw niya nga kasing hindi nakikita ang maganda kong pagmumuka. Uy, pilingera. Mabuti na nga lang din at medyo maganda-ganda ang tulog ng ating baby bakekang. At eto nga ako at sinasamantala ko nga ang tulog na masarap ng baby bakekang natin. Medyo nagmamadali nga ako dyan sa pagtitiklop ng mga damit. Dahil sa madami pa akong kasunod na gagawin. Sa totoo nga lang mga kabakeks, ang video na nga na to ay inamag na nga lang dito sa aking gallery. Dahil sa hindi nga din ako basta-basta makapag-edit at makapag-voice over dahil nga sa ating baby bakekang. Pag wala nga akong gagawin sa bahay, dun nga lang ako makakapag-edit or makakapag-voice over. Pero syempre, hintayin ko pa rin makatulog ang ating baby bakekang. At pagkatapos ay pabulong pa rin akong mag-voice over. Sa dami kong tikluping damit, inabot nga ako ng kulang 1 oras sa pagtitiklop pa lang. Kaya nga to the highest level din ang aking pagmamadali dyan sa pagtitiklop at paglalagay ng mga damit namin dyan sa aparador. Jorobox pala mga kabakeks. At matapos ko nga ilagay ang ibang damit dyan sa Jorobox mga kabakeks, uunti-untiin ko namang imisin itong mga nakakalat sa aking sala. Sa sobrang iyakin nga ng ating baby bakekang, lahat na nga yata ng pwedeng sakyan ay binili ko na sa kanya. Kaya lang wali pa din, talagang gusto niya pa rin lagi nakakarga sa akin. Hindi ko naman siya sinanay nung baby siya. Talagang sadyang may pinagmanahan lang talaga ang ating baby bakekang, kaya panay-panay ang pag-iyak. Nasobrahan man din sa pagkaiyakin, itong ang bahay ko ay inaamag na. Yung mga agiw at alikabok dito sa aking bahay wala nang paglagyan. Sobrang nakakahiya nga kung ako'y tatanggap pa ng bisita. Pero mabuti na nga lang din at walang nakakaalala sa atin at wala nang bumibisita. Asa ka? Pero sa totoo lang mga kabakeks, mas gugustuhin ko pang wag na nila akong bisitahin kaysa mudatan nga nila tong napakabahay kung napakadumi. Na malilinis nga lang ay pag may pagkakataon or pag nandito nga ang aking mister. Mabuti na nga lang din at masipag-sipag ang aking mister kapag nga hindi yun napasok dito sa kanyang pinapasukan, naglilinis din siya paunti-unti dito sa aming bahay. Pero ang kadalasan niya kasing ginagawa pag hindi siya pumapasok mga kabakeks, siya na nga yung nag-iintindi ng labahin. Kapag nga nakapaglaba si mister, ay napakalaking alwan sa akin talaga naman. Wala din naman kasi talaga ako may pambabayad sa iba kung sakali magpapalaba lang din naman ako. Sabi ko nga, sakto nga lang ang sahod sa amin ni mister. Dahil ang sinasahod sa isang construction worker, pang pamilya lang talaga. Mabuti na nga lang din talaga ay si baby bakekang sa akin nagdedede. Dahil kung hindi,
ay baka sana kami pulutin nito. Pero ganun pa man mga kabakeks, ako pa rin nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi niya pa rin kami pinababayaan. Kami pa rin ay kahit papaano ay nakakaraos sa isang araw, nakakain ng 3 beses sa isang araw at hindi kami nagkakasakit. Pero minsan na nga lang din talagang hindi natin maiiwasan ang lagnat, ubo sa mga bata. Lalo sa panahon ngayon at lalo na din dito sa lugar namin. Dahil puro planta nga ang nakapaligid dito sa aming lugar. Hindi maiwasan na hindi magkakaubo yung mga bata dito. Hindi lang naman mga anak ko, kundi pati yung ibang mga bata. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin talaga ako sa Panginoon dahil kahit papaano, nasa maayos naman kaming kalagayan. At sa dami kong daldal at kwento sa inyo mga kabakekang, iyan nga, nakatapos na din ako ng gawain. At paano ba yan mga kabakekang? Hanggang dito na nga lang ang aking video. Sana tapusin nyo ang aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye!